Na kaming ini-inspeksyon, sinasabi kung ano-ano. So, this is nothing new to us. I will faithfully and conscientiously fulfill the duties of President of the Philippines. 7 taon pa lang si Bongbong nang maluklok sa pagkapangulo ng bansa ang kanyang ama noong 1965. 9 na taon pa lang noon si Aimee at 4 na taon naman ang kanilang bunsong si Irene. The first night we spent was New Year's. Sabi, okay dito. Kahit anong hingin natin, bibigay. Hingi ka ng ice cream. May ice cream ba? Meron. Alauna na umaga, kumakain kami ng ice cream. So, that was yun ang introduction namin sa palasyo. Lumaki sa karangyaan at magarbong estilo ng pamumuhay sina Bongbong Marcos at ang kanyang mga kapatid. We would go to Sierra Lakes or we would ski in Paway, sa Ilocos, o kung sa Leyte, whatever. So, skiing. Kasi gusto niya laging active. Eh. Kung minsan, pagbiglaan, papasok niya sa kwarto ko. Sabi niya, what are you doing? Sabi niya, I just have these things to do. So, titignan niya, oh, sige, let's watch a movie. Mandun kami ng sine doon sa palasyo. September 13, 1957, nang isilang si Bongbong. Ang kanyang palayaw galing daw sa itinawag sa kanyang ama noong leader pa ito ng mga gerilya noong panahon ng Hapon. Anong ugali niya ang nakuha ninyo tingin niyo? Ugali? Siguro study habits. Basa ng basa, aral ng aral. Kailangan mag-isip ng malalim. Yan ang mga leksyon niya sa akin. Huwag kang matatakot na nag-iisa. Matapos mag-aral ng elementarya sa Lasal Green Hills, pinadala si Bongbong Marcos sa Worth School, isang boarding school sa Inglaterra. You get into the usual things that nakipag-away ka sa isa, o nagdadaldal ka habang study period. Just use nothing. Eh, nung panahon yun, pinapalo pa kami. Pinapalo pa kami nung pare. Pagka sinabi, you go and see the housemaster, papaluin ka nun. Political Science, Philosophy at Economics ang kursong kinuha ni Bongbong sa Oxford University nang magkolehiyo. Kumuha rin siya ng Masters in Business Administration sa Wharton School of Business sa University of Pennsylvania sa Amerika. Bagamat sinisisi pa rin hanggang ngayon ang mga Marcos sa marahil pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng bansa, wala raw gustong baguhin ng senador sa kanyang naging kapalaran. Walang idinulot sa akin ang pagka-Marcos ko kung hindi swerte, pagmamahal, pagsuporta. Yun, lahat yun naramdaman ko as part of being a Marcos. Nasa dugo na nga raw ni Ferdinand Bongbong Marcos ang politika. Ilang henerasyon ng mga kamag-anak niya sa magkabilang panig ng pamilya, mga politiko. Kaya naman kabisado na raw ni Bongbong ang mga pasikot-sikot sa mundong ito. Diskarteng natutunan daw niya mula sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Nang samahan namin si Senador Bongbong Marcos sa kanyang unang pagbisita sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Mainit na tinanggap ng mga taga-Lubang ang senador. Sanay na raw si Senator Marcos sa mga ganitong okasyon. Politika na raw kasi ang kinamulatan niya mula pa noong bata pa siya. Nang makarating sa bagong gate na kanyang ipinagkaloob para sa mga estudyante doon, sinimula na ang pagbasbas. Sa ikalawang paaralang binisita ni Bongbong sa Lubang, nagpakitang gilas ang mga estudyante sa senador. Matapos ang demonstration, dumiretso na ang senador sa Lubang National High School, Tilik, upang pasinayaan ang multipurpose building na ipinatayo niya dito.
hinihingian ako ng mga school room, mga school supplies, mga ganyang klaseng bagay, tinitiyak ko na kahit papano makahanap ng paraan na makatulong. Dahil ito para sa akin, lagi kong tapat na paniwala na ang edukasyon ay ang pinakamahalaga. 2 milyon ang inilaan na pondo ni Senator Bongbong Marcos para sa 2 proyektong ito. Ang bawat senador ay mayroong 200 million pesos na pondo para sa kanilang mga proyekto. Noong nakaraang taon, umabot sa 100 milyong piso ang pondong nagamit ni Senator Bongbong mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Mahigit 50 milyong piso ay inilaan niya sa infrastruktura sa iba't ibang lalawigan. Pero halos kalahati ng pondo sa infrastruktura ay napunta sa baluarte ng mga Marcos, ang Ilocos Norte. Samantala, Mayo ng kasalukuyang taon, tinatayang mahigit 15 milyong piso na ang kanyang nagamit sa pondo. Lahat ng ito ay inilaan sa mga proyektong pang-infrastruktura. Mula kabataan niya, nasa sentro na siya ng atensyon ng publiko. Nung panahon na yun, ang issue kami mismo. Hindi namin maisasagot yung issue na ganun kundi sa larangan politika. So you have to have a way to be able to answer all these critics, to be able to come after 86. Isipin mo yung, maalala mo, init ng panahon na yun. Kung batuhan kami ng mura ng mga kalaban namin, ganun-ganun na lang. So kailangan mo masagot. 1 taon matapos maupo bilang kongresista noong simula ng dekada 90, ikinasal si Bongbong kay Lisa Araneta noong April 17, 1993. Nagkakilala ang dalawa sa isang trial ng pamilya Marcos sa New York. Nagkataon na yung isa sa abogado namin na tumutulong sa amin, kaklase ni Lisa sa law school. So pagka nasa courthouse siya, dumadaan-daan siya, yun, nakilala ko. At saka hindi, matagal bago kami nag-date, mga 3 taon pa. Nagkaroon sila ng 3 anak, sina Ferdinand Alexander, Joseph Simon, at William Vincent. Tulad niya, pinag-aral niya rin sa Inglaterra ang kanyang mga anak. Ayaw raw kasi ng senador na lumaki sa magulong mundo ng politika ang mga bata. I think it was a good decision because the boys are turning out okay. Kasi kailangan nilang lumaki at mag-aral na hindi masyadong magulo. Hindi masyadong magulo yung kanilang pag-iisip. Kailangan makapag-concentrate. Iniisip ko pag nandito, hindi sila makapag-concentrate na mabuti dahil yung mga issue sa politika, papasok doon, Marcos pa man din, yung mga anak ko, Marcos talaga. Noong una, nahirapan daw si Bongbong na ipaliwanag sa kanyang mga anak ang mga nangyari sa kanilang pamilya. Those are the parts na hindi ko gusto nung bata ako. But that's part of it. There's no way around it. Just get used to it. It doesn't mean it's true. It just means that that's what they're saying about us. Doesn't mean it doesn't mean it's true. It just means that they're lying. So now you know they're liars. You just see the difference between what is reality and what's not reality. And you're smart enough to understand. So mukhang naintindihan nila. Wala raw pressure sa mga anak niya na pumasok sa politika, hindi gaya noong bata pa siya. Nasa sa kanila yun. If they decide to go into politics, then that's up to them. Hindi ko sila pipilitin. Pero kung papamasok yan, tutulungan ko sila sa lahat. Halos 1 dekada nang naging gobernador ng Ilocos Norte si Bongbong. Naniniwala siyang malaking pagbabago ang kanyang naiambag sa kanilang tinubuang probinsya. Crop, livestock, and fisheries. So, yun ang trinabaho namin, yung 3 yun. Para at least may solid foundation yung ekonomiya ng probinsya. Lahat ng tao kumikita. Hindi kaya yaman sa pagtatanim ng palay. So, sabi ko, we need more income. So, naisip ko, tourism. Yun ang pinakamabilis eh. Mula sa pagiging third class, naging first class province ang Ilocos Norte. Sa dami ng pinagdaanan ng senador, tila isang mahabang paglalakbay ang tinahak ni Bongbong sa mundo ng politika. Pag binasa natin yung kanyang dinaanan sa politika, malinaw na iisa ang pahahantungan nito. Ito ay yung pag-akyat dun sa dulo ng isang political ladder. At ano po yung At ang dulo niyan ay ang pinakamataas na posisyon sa bayan.
Pero nang tanungin namin mismo ang senador sa kanyang planong pagtakbo bilang vice-presidente sa 2016, Ito yung sagot ko, hanggat may lupa, tatakbo. pero yun nga, sir, Vice? I will run for something. I don't know what yet. I will run for something in 2016. Mula pagkabata hanggang ngayon, politika na ang naging buhay ni Bongbong Marcos. Nananatili ang posibilidad na susunod siya sa yapak ng kanyang ama. Pero ang tanong, nagbago na nga ba ang tingin ng publiko sa pangalang dinadala ngayon ni Bongbong Marcos? Buhay politika ang kinagisna ni Senador Ferdinand Bongbong Marcos. Kahit na patalsik sa EDSA People Power Revolt ng 1986, nakabalik pa sila sa pwesto. At yan ang layuning nais nilang ipasa sa mga susunod na henerasyon ng kanilang pamilya. Nalinisin ang nabahirang pangalan na ngayon nakaukit sa ating kasaysayan. Ito ang Anggulo. Magandang gabi po sa inyong lahat.